ng nagbabagang balita. 4th ID ipinagdiwang ay ka-56 na taong anibersaryo nito. Mga tropa, civilian human resource at stakeholders binigyang pagkilala. Mga natirang leader at miyembro ng NPA target makuha ng 4th ID ngayong taon. Kasundaluhan at LGU sa Bukidnon at Surigao del Sur nagbigay tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Basyang. 401st Brigade at Local Amnesty Board pinaigting ang kampanya upang hikayatin ang mga FRs at natitira pang NPA members na i-avail ang amnesty program ng gobyerno. 58 IB pinangasiwaan ang MOA signing para sa Adopt a People's Organization program sa Misamis Oriental. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook, magbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Ipinagdiwang ng 4th Infantry Division ng ika-56 na taong anibersaryo nito kung saan binigyang pagkilala ang mga tropa, civilian human resource at stakeholders na patuloy na nagbibigay ng suporta at serbisyo sa organisasyon. Narito ang detalye ng balita. Binigyang pagkilala ng 4th Infantry Division ang mga tropa nito, pati na rin civilian human resource at peace partners, kasabay ng paggunita nito sa ika-56 na taong anibersaryo noong Pebrero 9. Sa temang Honoring the Past, Sustaining Peace in the Present, and Forging a Stronger Future, pinagtibay ng 4th ID ang papel nito bilang matatag na tagapangalaga ng kapayapaan at katuwang sa pagpapaunlad ng bansa. Tampok sa pagdiriwang ang awarding ceremony na ginanap sa Montalban Hall kung saan pinarangalan ng 4th ID ang 21 na mga tropa, isang miyembro ng CAFGO Active Auxiliary, ang Bravo Company ng 30th Infantry Battalion bilang Best Company of the Year at 8th Infantry Battalion bilang Best Battalion of the Year. Kinilala rin ang 3 kawani ng civilian human resource at 4 na medical, dental at legal retainers na nagpakita ng natatanging dedikasyon sa pagsusulong ng misyon ng dibisyon. Nagbigay-pugay din ang 4ID kina Department of Economy, Planning and Development Region 10 Regional Director Myla Faye Aurora Carino na tinanggap ni DepDev OICARD Richardson Cua. Department of Agriculture Region 10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan at Minergy Power Corporation para sa kanilang pagkikipagtulungan at patuloy na suporta sa kampanya ng dibisyon para sa kapayapaan. Binigyang pagkilala rin ang iba pang stakeholders na nagbigay tulong upang maisakatuparan ang mga adhikain ng dibisyon. Ang nasabi mga stakeholders ay nagbigay ng donasyon at tumulong sa nakatakdang pagtatayo ng Borromeo Hall at pagbubukas ng Diamond Child Minding Center. Nabatid na matapos ang isinagawang wreath-laying ceremony sa Fajardo Memorial Complex sa kaparehong araw ay sumunod din ang capsule laying bilang hudyat ng nalalapit na pagtatayo ng bagong Borromeo Hall at ang blessing ng Diamond Child Minding Center, isang pasilidad na sumasalamin sa dedikasyon ng 4th ID hindi lamang sa mga operasyong pangseguridad kung hindi maging sa kapakanan at moral ng mga tauhan nito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. na ang pagdiriwang ay patunay sa serbisyo at sakripisyo ng mga Diamond Troopers sa buong kasaysayan ng dibisyon at sa tatag at determinasyon ng mga sundalo ngayon. Natapos ang pagdiriwang sa isang budol fight kung saan nagsama-sama ang mga tropa ng 4th ID, mga stakeholder at mga panauhin sa isang masiglang pagpapakita ng pagkakaisa, tradisyon at samahan. Kaugnay nito, target ng 4th Infantry Division na tuluyang makuha ngayong taon ang mga natitirang leader at miyembro ng NPA o New People's Army sa area of responsibility nito. Ayon sa 4th ID Commander Major General Michelle B. Anaron Jr., patuloy ang focus military operations kasabay ng mga programang pangkapayapaan upang pahinain ang kakayahan ng NPA. Kasabay ng pagdiriwang ng 56th founding anniversary ng 4th ID, sinabi ni Major General Anaron na malaki ang papel na ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan, komunidad at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng whole-of-nation approach laban sa insurhensiya.
Dagdag pa rito, hinihikayat nila ang mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko at samantalahin ang mga programang reintegrasyon ng pamahalaan upang makapagsimulang muli ng mapayapang pamumuhay. Tiniyak naman ng 4th ID na ipagpapatuloy ang kanilang operasyon habang isinaalang-alang ang kapakanan ng mga sibilyan at ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Patuloy na isinusulong ang mga programa para sa mga former rebels ng 401st Infantry Brigade sa pakikipag-ugnayan ng Local Amnesty Board ng Butuan at UPAPRO o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa pamumuno ni Acting Brigade Commander Colonel Glenjoy Ainera, nasa mahigit 2,300 dating rebelde ang naitala sa ilalim ng kanilang mga peace programs. Sa bilang na ito, 154 na individual na ang nabigyan ng safe conduct passes habang iba naman ay nakinabang sa iba't ibang tulong tulad ng pangkabuhayan, educational scholarships, legal assistance at panimulang puhunan para sa maliliit na negosyo. Layunin ng mga programang ito na matiyak ang maayos na pagbabalik ng mga dating rebelde sa mainstream society at makapagsimula ng panibagong buhay sa ilalim ng mapayapang pamayanan. Sa isang pagpupulong, tinalakay rin ang pagpapabilis ng pagsusumite at pagproseso ng mga aplikasyon para sa amnestiya ng mga natitirang dating NPA bago ang itinakdang deadline sa Marso 13. Pinuri rin ng brigade ang patuloy na suporta ng mga lokal na opisyal sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran hindi lamang sa Agusan del Sur kundi sa buong Caraga Region. Samantala, bilang tugon ng pangangailangan ng komunidad na naapektuhan ng bagyong Basyang, nagsagawa ng medical mission at pamamahagi ng food packs ang 3rd Civil Military Operations Company ng 4th CMO Battalion. Katuwang ang 88 Infantry Battalion, 1st Special Forces Battalion at ang lokal na pamahalaan sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng humanitarian assistance and disaster response operations ang 36 IB sa iilang bahagi ng Surigao del Sur na naapektuhan din ng bagyo. Narito ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Jai Hapas. Agarang kumilos ang mga kasundaluhan sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army upang magsagawa ng rescue relief at medical operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasan ng Tropical Storm Basyang. Sa Carmen, Surigao del Sur, patuloy na isinagawa ng 36 Infantry Battalion ang kanilang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR mission. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at agarang pagmomobilisa ng mga ground assets, nagsagawa ang mga sundalo ng evacuation at rescue operations sa iba't ibang bahagi ng kani-kanilang area of operations. Sa kabila ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon sa ilang lugar, matagumpay na nailikas ang mga residente patungo sa mas ligtas na lugar at naihatid ang mga relief supplies sa mga liblib at mahirap marating na komunidad. Samantala sa Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon naman, nagsagawa ng medical mission at pamamahagi ng food packs ang 3rd Civil Military Operation Company ng 4th CMO Kasaligan na Batalyon. Katuwang ang 88 Infantry o Maringal Battalion, 1st Special Forces Battalion at ang Local Government Unit nitong Pebrero 6. Kabuuang 23 pamilya ang nakatanggap ng relief goods na naglalaman ng bigas, dilata at noodles na ipinagkaloob ng LGU at ng sangguniang barangay. Isinagawa rin ang libreng serbisyong medikal upang tugunan ang mga isyong pangkalusugan at sanitasyon ng mga apektadong residente. Ang mga aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy ng misyon ng 4th ID. Ayon naman kay 4th ID Commander Major General Michel B. Anayon Jr., patuloy ang pakikipag-ugnayan ng divisyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis, maayos at epektibong pagtugon sa mga lugar na apektuhan ng bagyo. Napapanahong balita, serbisyo publiko
para sa Pilipino. Jai Hapas, 4RD News Bayani Updates. Dagdag pa rito, pinangunahan ng 58th Infantry Battalion ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga samahang binubuo ng mga katutubong pamayanan at ng Green Minds Incorporated para sa Adopt a People's Organization Program na ginanap sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Para sa kabuuang detalye, narito ang balita. Pinangasiwaan ng 58th Infantry Battalion ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Kalaan Kalutan Pangibabasok Association, Kalaan Kabahiyanan Association at Mananumdaan Farmers Association na binubuo ng mga miyembro ng Indigenous Peoples at ng Green Minds Incorporated para sa Adopt a People's Organization Program na isinagawa sa Golden Village, Barangay Carmen, Cagayan de Oro noong Pebrero 6. Layunin ng programa na iangat ang mga people's organization sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa kabuhayan, pagpapalakas ng katatagan ng komunidad at pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran. Sa pamamagitan ng nasabing kasunduan, mabibigyan ang mga samahan ng komprehensibong pagsasanay, mentorship at tulong pinansyal, pati na rin material upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng mga proyektong pangkabuhayan. Tiniyak ng Green Minds Incorporated ang patuloy na pagbibigay ng hands-on training, mentorship, suportang kagamitan at yaman at tulong sa pag-uugnay upang mapalakas ang potensyal na pang-ekonomiya ng mga kooperatiba, kasabay ng pagsusulong ng mga inisyatibong pangkapayapaan alinsunod sa Executive Order No. 70. Bilang kapalit, nangako ang mga kooperatiba ng aktibong pakikilahok, responsableng pamamahala at malinaw at tapat na pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa tuloy-tuloy na kita, pagpapalakas ng komunidad at pangmatagalang kapayapaan. Samantala, nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat si 58th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Leoncito Grezula Jr. sa Green Minds Incorporated at sa mga samahan ng magsasaka para sa kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng komunidad at pagsusulong ng kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nilang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong Personal Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Bon Enriquez at Jeline Falyar, na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi basisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalagi. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.